Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay nasa Pilipos 3, talatang 4 hanggang 9. At ito po ang sinasabi, si Apostol Pablo po ang nagsasalita dito sa talata na ito. Ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga pisikal na bagay, sabi ni Pablo. Kung iniisip ni naman na siya'y may katuwirang umasa sa ganitong mga bagay, lalo na ako. Ako'y tinuli sa 8 araw mula nang ako'y isinilang. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matwid naman ayon sa kautusan, walang maisusumbat sa akin. Ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring ko ngayong walang kabuluhan ang lahat. Ngayon, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo po manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Tulungan niyo po kami sa aming meditate, pagbubulay-bulay, pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Bigyan niyo po ng katalino ng inyong abang lingkod at anointing din ang mga tagapakinig, Panginoon. Dahil maliban na kayo ang siyang kumilos sa buhay ng bawat isa, ay walang magiging bisa ang iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, ang inyong patuloy na paggabay sa amin sa buong panahon ng aming pag-aaral. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sinasabi ni Pablo rito ay sa mga kanyang pinanghahawakan, no? Na pwede niyang panghawakan ng mga kabutihan na mga gawa ay meron siya. Kahit yung mga titulo bilang Israelita, sa kanyang mga sirkumstansya sa buhay bilang Hebreo, bilang Hudyo, bilang Israelita. Isa naman ang kahulugan, no? Ibig sabihin ay religyoso. Lumaki sa relihiyosong pamilya na nananalig sa relihiyon, ay mapanghahawakan niya yon. Pero hindi niya ginawa bilang tunay na nakakilala kay Kristo, ay tinuturing niyang walang kabuluhan ang lahat ng yun. Itinuturing pa nga niyang basura. Ito ay pinatutungkol niya sa mga panahon na ito sa Pilipos, no? Ay merong mga nangangaral na ibang mga false teachers na nagsasabing kailangan pa rin yung maging yung gawa, no? Yung Judaizers, no? Kailangan maging Hudyo pa rin, no? Bagamat nakakilala na kay Jesus, kailangang maging Hudyo muna, gawin yung mga bagay ng Hudyo, ng relihiyon ng Judaismo, no? At ito ang sinasabi ni Pablo na kung ito ang panghahawakan ko, ako, more than qualified ako. Pero hindi. Ang tanging nagbibigay lamang sa akin ng silbi, no? Yung aking value ay hindi dahil sa aking mga gawa o aking mga kwalifikasyon, kundi dahil sa
ginawa ni Jesus para sa akin, no? Yung kanyang katuwiran na ibinigay sa akin na sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Yung pananampalataya natin ay hindi siya maituturing na gawa natin, no? Hindi pa rin ito gawa dahil ang pananampalataya, pagsampalataya ay regalo, no? Katulad ng kaligtasan, no? Ito ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos, no? Kung bakit tayo nagkaroon ng pananampalataya. Ito ay pagkilos sa atin ng Diyos kung bakit tayo ay tumugon, no? Kaya kahit ang ating pagtugon, repentance, hindi natin maipagmamalaki na ito ay gawa natin. Pananampalataya, hindi. No? Ang lahat ng ito ay dahil sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Halimbawa, sasabihin natin na bakit tayo nanampalataya dahil nagbasa tayo ng banal na kasulatan. Pero kung isipin natin, saan ang galing yung pag-udyok, no? Upang magbasa tayo ng banal na kasulatan, no? Lagi at laging sa matahimik na paraan, no, ang Diyos ay kumikilos sa atin, no? Kaya nga wala tayong masasabi sa ating sarili na tayo ay merong ginawa sa sarili natin para tayo ay maligtas, no? Kaya ang tao kasi, kung iwanan mo ang tao sa kanyang sarili, hindi siya maghahanap ng Diyos. Dahil likas tayong masama, likas tayong makasalanan, no? Kaya hindi otomatiko sa tao sa kanyang pagiging makasalanan ay kusa hahanapin ang Diyos. Ang tao, maliban na kumilos sa kanya ang Diyos, itatanim sa kanya yung pananampalataya, at dahil sa pananampalataya na yon, siya ay magsisisi sa kanyang mga kasalanan at siya ay tatanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Ganon ang ating buhay Kristiyano. Kaya nga sabi dito ni Pablo, no? Dahil sa kanyang katwiran na nanggaling mula kay Jesus, no? Ito yung tinatawag na passive righteousness. Wala tayong ginawa, pero sa awa at habag ng ating Panginoong Jesus, binalot niya tayo ng katuwiran. Passive, hindi siya active righteousness. Kung tayo ay kung active righteousness, no, ibig sabihin aktibo tayong gagawa ng mabuti, no? Walang makakatumbas sa righteousness na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus, no? At hindi yung sa ating sariling righteousness, hindi yun makakapagligtas sa atin. Ang makakapagligtas lamang sa atin ay yung righteousness na ibinalot ng ating Panginoong Jesus sa atin. Passive righteousness. At yun ay makakamtan lamang natin sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa ating Panginoong Jesus at pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas sa ating mga buhay, no? At yun nga ay sa pamamagitan ng ating binabayaan natin na kumilos ang ating Panginoong Jesus sa atin. Ipaubaya natin sa Kanya at tayo ay tutugon sa pagsampalataya sa Kanya. Napakalaking pribilehyo ang tayo ay piliin ng ating Diyos na Kanyang iligtas at baluti ng Kanyang katwiran. Kaya nga sa ating pamumuhay bilang Kristiyano
ay marapat lamang na tumugon tayo sa kanyang pagliligtas na ginawa sa atin sa pamamagitan ng ating pamumuhay ng mabuti at banal, no? Kung ang kaligtasan ay natatamasa hindi dahil sa paggawa ng mabuti at kung anong pamang kwalifikasyon, the moment na tayo ay naligtas, dito na nagkakaroon ng silbi ang ating mabubuting gawa. Gabayan nawa tayo ng ating Panginoon sa patuloy nating pagkilala, sa patuloy nating paglalakbay sa ating pamumuhay Kristiyano at patuloy na pagnanais natin na mas makilala pa siya sa ating mga buhay. Gabayan nawa tayo ng ating Panginoong Hesus sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen.